Hayop ka, Lando. Nakuha mo pang dalhin yung kabit mo dito. Mga walang hiya kayo. Sobrang sakit na mas mahal niya ang kabit niya kaysa sa akin na legal na asawa niya. Pumayag ako na pumunta yung babae sa bahay. Dahil buntis ako sa mga panahon na nagloloko, so Lando, kumain kami sa labas kasama si Bruja. At parang may binabalak silang masama. Nagtitinginan tapos biglang magtatawanan. Nagulat ako nang binigyan ako ni Lando ng inuming juice. Dahil uhaw na rin ako, kinuha ko ito at ininom. Nang bigla ako nakaramdam ng sakit ng tiyan. Bigla na lang ako natumba noon dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko, paano na ang baby ko. Pinagtawanan at kinuha ang wedding ring namin ni Lando. Tanda ko yun kinuha ni Bruhilda. Habang nakahilata ako, naghahalikan ang mga animal sa harapan ko. Bagong panganak ako. Dumating ang araw na nanganak na ako at pinalayas kami ni Lando pati ang anak namin. Yung araw na iniwan ako ng asawa ko yon, yung araw na napakasakit para sa akin. Hindi ko alam kung anawa ko kung saan nagpapahinga ang anak, kumuha ako. Dali-dali ng pamukpok. Sobrang hindi ko alam ang gagawin ko sa oras na yon. Dahil iyak nang iyak ang anak ko at napakalakas ng hangin at ulan nang biglang may nahanap kaming silungan. Sinubukan kong magpaapoy para mainitan ang ginaginaw na anak ko. Sa oras na yon sa pagloloko ng asawa ko, ay hindi ko siya mapapatawad na iniwan kami ng anak ko. At sa wakas na paapoy ko na nga yung kahoy na napulot ko. Medyo nakaginhawa ang anak ko sa oras na yon. Oh no! Dahil napakalakas ng hangin na tumba ang nakatayong tolda. Dahil nakatayo lamang sa kahoy ito. Nung oras na yon pinagdarasal ko na may masilungan kami na bahay. Walang katumbas na sakit ang nararamdaman ko sa oras na iyon. Wala kaming matuluyan. Sa oras na yon, sakit at puot, nginig ng katawan ang nararamdaman ko. Napakahayop ng asawa ko sumama sa iba. Niyakap ko na lang ang anak ko ng mahigpit. Hanggang sa may nasilungan kami na bakanting abandonadang bahay at doon muna kami magpalipas ng anak ko. Hindi man gaano maayos. Pero okay lang para sa akin, salamat sa Diyos. Pinahiga ko muna ang aking anak kasi malakas ang ulan nang biglang natumba ang pintuan. Hinarang ko para di madaganan ang aking anak. Wala na sa akin kung masaktan ako dahil wala nang ikakasakit yung nangyari sa amin ng anak ko. Ano ang gagawin ko? Balang araw makakahahon din tayo, anak. Mabuti na lang may mabait na fairy godmother at binigyan kami ng cabinet at salamin. Pangako ko sa'yo, anak, kahit anong mangyari tayo pa rin ang magkasama hanggang sa huli. Hanggang sa may alina ng bigay ng crave para sa anak ko. At lumang nga laruan, kaya ipapahiga ko muna siya para makapagpahinga siya. Diyan ka muna, anak ko. Mahal na mahal kita, anak. Nang biglang umiyak dahil gutom na ito. Pero anong gagawin ko? Walang gatas dahil wala kami pera. Gutom na ang anak ko, paano na ito? Teka lang, anak ko, didiskarte si nanay para sa'yo. Dito na ako, anak. Para sa'yo to, baby ko. Hay, salamat talaga sa araw na ito. May maiinom na gatas ang anak ko. Salamat, Panginoon ko. Hanggang sa pumutok ang socket na nakasaksak, mukhang mawawalan na naman kami ng ilaw. Malakas pa rin ang ulan at patuloy na masisira ang mga lumang gamit. Hanggang sa may mga nagbibigay ng tulong sa aming mag-ina. Nagpapasalamat ako sa mga oras na yon dahil ligtas kaming mag-ina. Kailangan kong ayusin ang bintana para hindi malamigan ang anak ko. Kunting tiis na lang, anak. Dahil mabait ang fairy godmother ko, binigyan kami ng magandang bintana. At kailangan ko ng brush at pintura. Sa lahat ng pinagdaanan namin mag-ina, kailangan kong bumangon. Kailangan mapaganda ko lahat ng bagay-bagay sa bahay na ito. Kaya gumawa talaga ng paaraan para ayusin ang bahay, ang mamuhay ng tahimik kasama ang anak ko. Dumating sa punto na may natanggap akong tulong galing sa labasan, dali-dali ko pininturaan ang bahay. Pero hindi pa rin sapat yon para matapos ko at mapaganda ang bahay. Hanggang sa may umaamoy na parang usok sa bandang pintuan na isa na kailangan ko ng palitan. Lahat ng pasanin sa buhay ay mawawala balang araw. Tanging Panginoon lang kinakapitan ko ngayon. Akala ko ang mag-asawa ay magkaisa, yun pala pwede pala sa karamihan. Ang hirap talaga magtiwala sa lalaking manluloko. At sa wakas nakabili din ako ng mga gamit ng anak ko. Ito ang tanda ng pagsusumikap ko ang matinding sakit ng paa. Nanginginig na ang mga paa ko sa pamamasura ko minsan. Isang araw may napulot akong sandal. Maganda pa naman kaya sinuot ko na agad.
Pintuan na lang ang kailangan kong tapusin. Kaya kailangan ko ulit kumilos para maayos ko na lahat. Dahil may ekstrang kahoy sa likod, ako na lang ang gagawa ng pintuan namin para maging maayos ang tinutuluyan naming mag-ina. At sa wakas natapos ko na din ang tirahan namin. Thanks for watching.